kagahon ang ginhatag sa Ginoo para sa aton sa pag-join sa sining matahom nga programa nga ginhatag para sa aton tanan. Sa sining nga mga kauturan ako basa sa aton masunod sa aton programa. Ang aton pagkatapos ni amo ang aton nga opening song nga amo ang Dalhat Ko sa Kalbaryo kag ang aton nga opening prayer. I don't know kung nakasuludan ni si Sister Helen Gazo. Kung wala siya, may aldi automatic mabulo sa aton nga pungko lang di sa aton kapad. Subong man ang pagkatapos sa aton opening prayer, amo ang pag-introduce sa aton, pagkakilala sa aton speaker nga amo si Elder Gilbert De Juan. Pagkatapos sa aton introduction, amo ang panahon sa aton nga speaker, Elder Jory Misaira from Nangka Church. And then we have the reflections. May nalista ko na mga kauturan but some of them are not available but may ara man nga gipasulod si Pastor Bacolod. And also, mas may isa di sa amon ang magkahatag sa reflections mga author. Tapos sina amo ang aton nga closing song, ato ka sa langit, closing prayer sa aton isa man ka-author, Ma'am Sheila Nicolas, kung naara siya karon pero kung wala man, ari man gyapon ang mabulos, ari lang pungko tupad sa aton mga kauturan. So Saliwat, thank you so much for joining with us sa atong programa. Pagpakamaayo sa pamanagbanag. We have the theme, Give God First, slogan, pagpakamaayo sa pamanagbanag. So kabayang ang Diyos magpakamayo sa aton sa sining kagahon, samtang kita magpamati sa mga pulong nga pagdalon sa aton sa sining kagahon. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan sa sining aga.
Hello, Sister Helen Gaso. Ara ka na? Okay, hatag ka lang kay Brother Rowin Kabangin. Mga muyo kita mga kauturan, langit nun kag may hugmaon na mga amay. Salamat sini nga matahom nga kagahon. Kami nakaangkon sini nga kahigayon sa pagpadayon sa imong mga programa. Sa diin amon makuhaan naman sing dugang diksyon para sa pagpadayon sang buluhaton nga imo gintugyan sa tagsa-tagsa sa amon. Pagkamayuha karon ang amon manughambal, Brother Gilbert, sa sini nga tinion Ginoo siya maghangkat sa amon Ginoo nga magmadasigon sa imo buluhaton para sa pagpauswag sa sining kalibutan sa mayong balita. Gani ini tanan amo ginasalig sa imo kag ginatugyan ug sa pagpatawad sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hello. Hello mga kauturan. Ako wala ako nga bahin amo ang mag-introduce ang atong speaker sa sining kagahon. Suno sa akon nga nabaluan, siya isa ka tumandok sang nangka. Isa ka elder sa iglesia, isa ka veterano sa pagpangabudlay, isa man ka certified nga veterinaryo sang barangay. No? Isa man siya ka mangunguma nga wala man sing kaugalingon nga duta. Isa man siya ka naghupot sang sapat kag mga sapat-sapat. Jack of all trades, master sa pagpatubo sa mushroom kag taghimo sang buko Dios nga daw Sprite ang sabor. Ang aton speaker ginpili sa Ginoo nga maga-inspire sa aton subong nga kaagahon. Ulay liwan, Elder Jory Misaira. Yeah. Hello. Hello, Pastor Bacolod. Yes, good morning, Elder Jory. Medyo i-doko-doko Morning. gawa ang imong laptop o ano na dara. Ara na. Para masintro Ara. gyud tsura. Sige pa, just Pastor. gamay. Ara, okay na? I-doko gamay. Okay, ara. Okay. Ay, Thank nagbalik you. naman. Nag-utod ulo ya. Ipaubos-ubos. Reverse piyak-piyak. Ara, Hindi din ang atop ng kitaon. Paubos. Ara. Okay, ara na. Ara na. Okay. mas Okay. screen kami yan, Pastor. Share screen kami yan. Screen na. Nakuha naman ako. Screen. Ara na, Pastor. Makita ng Ara na. screen. Okay na. Wala pa siya minagwa. Sige lang, pero kaya galuding guro. Wala pa siya minagwa. Wala pa. Oh, dua tabi. Sige, open ang file. Ara na. Okay, rana, rana. Pwede na? Oh, i-click lang dua baso-baso da. Okay, ara na baso-baso. Okay, good. Okay. Pastor. Ilan, bana ka? Okay, salamat gid Brother Gilbert Dihuan sa imo nga pagpakilala sa akon. Grabe nga pagpakilala ni Brother Gilbert ba? No? Pastor Bacolod, isa ka dako nga pribilehiyo kag nagapasalamat ko nga natagaan ako sa kahigayunan nga makahambal sa sining aton karon nga
plataporma sang COP, no? Gikan diri sa among distrito kag sa akon panimalay, gusto ko anay itamyawon sang mayong aga ang aton administrasyon sa NOC sa idalom sang pagdumala kag liderato ni Pastor Jeponi Galanza. Pastor Jeponi, mayong aga sa imo. Sa aton dira executive secretary Pastor Caros, ministerial Pastor Kanyal, kag sa aton Treasurer. katutong nga treasurer Pastor Edwin Lorisa. Ang Sining aga, Yaga. Morning. mayong aga labi na gid sa imo Pastor River. Morning. Kag sa tanan man nga nagapamati sa sini nga distrito kag sa bugos nga nagapartisipar sini nga programa. Sa pagsugod sa akon karon nga mensahe gikan diri sa Stewardship Ministries, ginatiguluhan ini siya the fruit of selfishness. Nagasiling siya, those who allowed a covetous spirit to take positions of them cherish and develop those traits of character which will place their names on the record books of heaven as idolaters. All such are classed with thieves, revilers, and extortioners, none of whom the word of God declares shall inherit the kingdom of God. The wicked boasteth of his heart's desire, and blesseth the covetous whom the Lord abhorreth. Covetous attributes are ever opposed to the exercise of Christian beneficence. The fruits of selfishness always reveal themselves in a neglect of duty and in a failure to use God's entrusted gifts for the advancement of His work. The Review and Herald, December 7, 1886. Sa aton karon ginbasa nga mensahe gikan sa Review and Herald, nagapakita lamang ini mga kauturan nga kung ang aton kinaugali amugid ang magadumala sa kamagalabaw sa aton kabuhi, ang aton gali nga pagkamaiyayahon, kita mismo nagasulat sa aton ngalan sa record sang langit nga mangin isa kita ka makihilawason. Kag gin-classify kita subong nga mga extortionist, revilers, kag mga makihilawason nga klase sang mga tao. Kung akong tanawon mga utod, may isa dito ka word nga nagasiling ang keynote sa pagtudlo ni Ginisos. Nagapahibalo siya nga amo ang nagapangibabaw, prevailing o kon ang sentro sang tema amo ang pagkuha sa aton gikan sa sining kahimtangan sang pagkadalok. Kag subong man nga ang bunga sini sang pagkadalok sing masami nagapahayag sang aton kaugalingon sa pag neglect o kon pagpatumbaya sang aton mga katungdanan kag isa ka kapaslawan nga sa diin dili naton magamit ang mga dulot o kon talento nga entrust o kung ginsalig sang Ginoo sa aton sa pag pauswag sang iyang buluhaton. Sa diin nga nagasiling sidra nga makonsider kita nga mga revilers o kon mga mayubiton kita tungod nga aton sarang mapakahuy-an ang aton Ginoo pinaagi sining aton mga pagkadalok. No? Subong man nga ina nga mga butang hambal dira nga amo ang ginakangil-aran sang Ginoo, no? Kag makadula ini sang Kristohanon naton nga pagkaayo sa pagkamahinatagon. So amo na gamay nakon nga mensahe diri sa akon nga ginbasa, the fruit of selfishness. Hatag ako sang akon karon nga testimonya sang akon nga kabuhi. Ayhan ini nga pagkabuhi bilang alagad sang Ginoo, hindi siya manami nga pagpangabuhi apang may dalagko nga mga leksyon nga aton makuha diri. Kag ini siya nga testimonya sang akon kabuhi sa pagpangalagad, gintiguluhan akon nga God's faithfulness.
kay gusto na kon nga ipahayag sa bugos nga nagapamati sa siningation nga ang Dios matutom kag matidud-anon sa tagsan niya ka mga saad sa iya mga katawhan. Akon balikan Pastor Hiber ang conversion sa akon family Mhm. sang 1975 ang Joint Forces sang Ibi Magaluna, Silay kag Victorias isa pa sila sadto ka distrito Mhm. naghimo sang isa ka krusada diri sa amon barangay kag isa ang akon panimalay sa nagbaton sining kamatuoran kag nabautisuhan kag ang akon amay gikan dito sa lugar sang Bug-ang Tubuso nagpauli siya kag nalipay siya nga nabautisuhan kami kag dito na ko nahibaluan nga former gali siya nga Seventh Adventist kag isa sadto ka kolportor. Mhm. Kag tungod nga ang iya trabaho dito siya na-assign bilang isa ka observer sang asyenda sang mga kuweba. So nagdesisyon ang akon panimalay nga magsaylo dito sa Bug-ang Tubuso agod nga magmalapit kami sa isa kag isa. Na-transfer kami dito kami nagpadayon sa pag-eskwela. Sang 1980 nag-abot kami dito kag sa wala namon huna-huna nga ato gali nga pagsaylo dito magadulong sa isa ka dako nga trahedya sang akon panimalay. Nangin matutom ang akon amay kag nangin elder siya dito sa Bug-ang Church. Damo dito mga membro. Dako ang simbahan sang that time nga ara kami dira. Malayo gawa mga almost 1.5 kilometer kami nga naga-star gikan sa amo nga simbahan pero wala nagakapalya ang Miyerkules kag Biyernes nga pagpanimbahon bisan pa nga ginalakat namon kay wala ina sang transportation nga nagakaigo kay ara kami sa medyo remote nga lugar. Pag-abot sang 1982 July 27 ang ugali sang amon papa alas 4 pa lang nagabango na kami kag mag-worship sa sinang adlaw sang July 27 1982 almost 3 years na kami dito sa malipayon nga pagpangalagad nag-worship kami sang aga kag naglakat ang akon nga papa sa pagdulong sang programa sang trabaho sa asyenda dito sa Asyenda Camaw nga sakop sang Calatrava na ubos-ubos na siya sang Kalapnusan nga diin may church makita karon. Kag sa masubo nga kahimtangan amo ato ang katapusan gid lang nga pagkakita ko sa nawong sang akon papa Mhm. sang akon amay. Kay wala ni siya nakapuli Pastor Heber sa akon panimalay tubtob subong. Mhm. Amoy na nga sang nabalitaan ako ining pagkadula sang papa ni Pastor Gerson bisan gabi na nanawag siya sa akon alas 3 sang kagahon gasirit ko pabakulod kay na nabatyagan akon ining balatyagon sa madulaan sang amay. So duha ka gabi adlaw nga wala kami ligo, wala kami tulog sang pangita. Ginopdan ko gid siya kay ang akon balatyagon na akon ginarelate ang iya balatyagon. So sina nga tion wala kami sa mahimo tungod nga ang akon papa wala nakapauli. Napauli kami diri sa Nangka sa diin lugar gid namon. Kag sa pag-abot na kon diri nakibot ko nga ang iglesia sa pihak sang mga almost 100 nga nabaptize adtong 1975. After 3 years nagbalik na ko diri. Bata pa ko grade 3. Sang nabaptized ako pagbalik na ko diri mga 14 years old na ko. Nakita na ko nga ang iglesia sang Nangka 5 na lang ang membro nga nagasimba. Wala na sa nga membro nga nagasimba kag mga tigulang na lang sila. Kag sina nga tion ako na lang isa ang nagabalik sa simbahan nga bata. No? So nasubo ako nga nakita ang kahimtangan sa iglesia. Apang sa piyak sina atong natabo sa akong tatay hindi gid na madula sa akong hunahuna. Nagtubo sa akong kaisipan ang dumot kag kaakig. Tungod dabalaan ako nga ang akong gali papa ginpatay siya kag ginpaantos anti siya ginpatay. So ato nga hitabo mga impormasyon nga nadulong sa amon nagtulod sa akon sa paghuna-huna nga magabalos ako sa pagkapatay sang akon amay. So ang akong ginhimo
Sa pagpangidaro na akong mga 20, naglakat ako dito sa Iloilo sa Panay, dito sa Nauhon si Basti, kag nagpabinturar ako dito nga magsulod tungod may call up ang batalyon sa Scout Ranger dito na training. So nagkadto ako dito. Kag halin sa Nauhon sa si Basti nga detachment, ginpasa nila ako dito sa Malinaw, Aklan, kay ang call up ato dito sa Libas, no? Sa edad na ako nga 20, nagpabinturar ako dito. Sa tuyo lang gid nga makasulod ako nga magsoldado. Sa tinutuyo na ko nga makatapos ako sa training, magabalik ako sa bukid sa diin ng akon papa na dula kag pangitaon ang mga responsable sini. Apang ang Ginoo wala nagtugot sa akon. Amo ina ang una gid nakon nga pag-backslide. Dili ko mahuya nga ipahayag ini nga nangin backslider ako. Sa sinangation tungod nga wala ako sang dangpan dito, nag-start ako sa kampo sang mga army kag nagpanglabdas ng ilang mga patig para lang makatinir. Samtang nagahulat ako sang second batch sang among training. Apang ang Ginoo nakaibalo sang akong tagipusoon kag wala niya gin pahanugutan ini nga plano, naabtan ako dito sang 1989. Nagpudita kag nauntat ang among training kag napilitan ako sa pagpauli diri sa Nangka liwat. Sa pag-abot na akong diri tungod sang akon nga balatyagon nga gusto gid makasulod sa military, nagpresentar ako liwat sa kay Mayor Rinaldo Di Pasukat nga former mayor sang Ibi Magaluna nga mabuligan ako nga makasulod sa 339 kay may training ang CHDF. So nagsulod ako dira kag sa ulihi samtang gisulod nila ako sa ginatawag Barangay Intelligence, nagram sa panahon ni Ringo kag liwat na hindir kag wala ako nakatigayon sa pagsulod naman sa CHDF. Nagsulod sa amon lugar ang mga NPA sa pag-recruit sang mga pamatan-on. Isa ako sa nagpabinturar nga magsulod hindi sa tinutuyo sa pag-join sa ila, kundi ang akong tinutuyo nga makilala ang mga responsable nga nagpatay sa akon amay kay nahibalaw na kon nga nagpatay grupo gali sa mga NPA. Apang sa wala ko mahibaluan nga ang Ginoo nagatulok dali sa akon kag wala gid niya ako ginbuy-an sa piyak sang akon nga paglapas. Almost 10 years nga nagtalikod ako sa pag-alagad kag nadula na sa akon ang mga binhi sang maayong balita nga gintanom sang akon amay kay naghari na ang kaugot kag dumot sa akon tagipusoon gikan sa pangidaro na akon nga 14 tubtob sa akon pagkahamtong. Ang akon nga pagkapamatan-on wala na akon magamit sa pag-alagad sa Ginoo kundi nahulog ako sa bisyo sang kalibutan. Kag tungod sini nga hitabo ang mga NPA nakaagom kami sang konflikto samtang naga-training o naga-seminar kami kag nagabot sa amon ang kagamo kag nagbinulagay ang akong grupo kag ang akong gindesisyon nga malagyo ako pakadto sa Bacolod tungod nga ginapangita nila ako kay nahibaluan nila nga may ara gali ako background nga naghandom ako sa pagsulod sa military. Dira ako sa Bacolod, 1990s ako nag-abot dira sa Bacolod. Kag ang akon kabuhi nangin ara na sa idalom sa influensya sang kalibutan, ang bisyo, ang tanan nga bisyo sa syudad na involved ako sa mga kagamo. Kag wala ko mahuna-huna nga ang Ginoo sa gihapon padayon gid siya nga naga talupangod sa akon sa piyak nga wala na gid siya sa akon huna-huna. Isa ka tion nga may ara ako gamo nga na-involved dito sa Lupit Bridge dira na yon sa may Singkang. Kag may amigo ako nga naga-star dira sa likod sang Arroyo building, may isa dira ka balay nga natago sa likod sang building didto niya ako gintago. Kag wala gid ko maghuna-huna ang ato tanan nga mga butang iya gali sang Ginoo pamaagi. Kay sang didto na ako sa babaw sang balay, nakita na ako ang damo dito libro nga mga iya ka Adventista nga mga libro. Ining iya sang aton Philippine Publishing House. Kag akon dito nasapuan nga ang tag-iya sang balay gali amo si Chupila Arroyo nga former nga member kag pillars manaton dira sa Central Church Losuriaga. Tungod nga isa sang akon mga kaluyahon amo ang babayi, may namit ako nga isa ka estudyante dira sa West Negros kag nangin
nubya-nubya na kon. Sa tungod nga ang akong kabuhi wala na sa Ginoo, nahulog ako sa isa ka patibong sa diin ang babayi nga akon karelasyon nagbusog. Kag sina nga panahon nagatipon kun tani ako sang mga armas para dalon akon didto sa lugar sa diin may mga kontak ako didto nga ang kaso nila kaangay man sang akon nga ang ila amay biktima sang salvage. Nagkinuntakanay kami nga magatukod kami sa isa ka grupo kag nag-amat-amat kami panipon sang armas. Sa sina nga doog sa Bacolod sinang 1992 nagsugod kami sa pagtipon sang mga armas gikan sa pagpangagaw o kon pagpamakal dira sa black market sang Bacolod. Wala ko ginhuna-huna nga ang ining babayi gamiton sa Ginoo para ibalik ako sa iyang asabak. Samtang ara siya sa boarding house, tungod ginkuha ko siya boarding house kay wala na siya ginsuportaran sang ginikanan, tungod na akig ang iya ginikanan nga wala siya nakatapos ang iya pagtuon, si Kanjer College siya kag nagusong siya. So napilitan ako nga kuhaon siya dito sa boarding house kag ipuyo sa akon dira nga ginaistaran. Dira sa likod sang Arroyo Building sa Lacson, Gonzaga. So ang Ginoo ang iya nga pagkatutom sa akon panimalay tungod sa akon amay, ligasiya sa akon amay sa pagpangalagad, wala siya nagbuhi sa akon. Samtang nagapanilhig siya sa basurahan, may nakita siyang isa ka libro nga wala na sang cover. Kag iya ini kaginpudyot, kag gindala niya sa ibabaw sa among kwarto. Kag every time mag-abot ako, ginapamangkot niya ang mga dinalan nga iya mabasa. Kag wala sa akon huna-huna, nga akon man ginasaysay kay hindi gid man madinay nga nagtubo kami sa isa ka panimalay nga maihibalo na nungod sa pulong sang Dios. Wala gid ko maghuna-huna nga yadto gali nga mga pagsaysay nagadulot sa iya. Gikan siya sa isa ka panimalay nga Katoliko. Wala sang Adventista sa ila panimalay. Kag nakita nakon nga sa pihak sang akon nga mga kapaltahan ang Dios nagapangita sang ideya nga makabalik ako sa dalan sa diin sa gintawag ya kami. So ang akon asawa natingala siya nga akon karelasyon, live-in kami that time, hindi ko pa man siya asawa kay pa kami makasal. Natingala siya nga ang may masaysay na akon ining mga butang sa Biblia, pero ang akon kabuhi wala na santo sa Biblia. So namangkot siya nga nakahibalo ka sini apang ang imo kabuhi. Hindi na akon makita sa sining libro nga akong ginabasa. Pag dito nakapamalandong ako nga may ara ako kahuya sa akong kagalingon tungod ara ako sa influensya sang bisyo. Sa piyak sina walaan lang ako lang gindidma o kung wala na akong gintagaan gid sang atensyon atong pamangkot sang akon nga karelasyon. Kag tubtob nga ang Ginoo naghikot liwat sang inagid nga mga binulan nagplano nako nga bayaan siya, ibalik siya sa iya ginikanan kay matigayo na ang amon plano sang akong grupo nga magbalik dito sa lugar sa diin ang akon papa nawala agud nga risbakan ang mga panimalay nga may mga responsable sining akon nga trahedya sa panimalay, no? Apang ang Ginoo maayo gid. Nakibot ko nga gulpi lang ang akon asawa, naga-bleeding siya kag nag-premature labor siya. Ginpa-doktor ko siya kag didto gin-subject siya for operation kay siling ectopic pregnancy. So wala ko sang kwarta kay that time wala man ko sang obra kay ang akon pangabuhi sa Bacolod wa ko permanente nga obra. Kung kaisa ko may mga bakante, naga-security ako pero hindi man ko katiner sa pag-security tungod do ka troublemaker man sa akon. So permi lang ko gakadulaan obra. Sina nga time nga ang akon asawa nagabalik-balik sa ospital, ang akon asawa subong pero sa una live-in partner, sina nga time wala ko sa mahimo kundi nga ang akon mga armas nga ginapangtipon among akon ginabaligya para masustiner ko ang bulong kag ang balayran sa ospital. Tubtob nga naglabot gid nga gindala na siya sa operating room. Samtang ara siya sa operating table, napilitan ako nga magkontak sa iya ginikanan kay nadlok man ko nga basi anong matabo sa iya kag basulon ko sang ginikanan. Ang iya papa, State Deputy sa Pulis sa Magaluna,
kag ang iya nga mama maestra man diha sa Magalona, former ko man nga maestra sa elementary. Tungod sina nga wala sila nagbaton sa akon tungod ibaluan sang iya papa ang akon record nga hindi gid maayo. So nagkadto sila sa ospital kag wala na ko sang kwarta. Last na lang ang armas nga ara sa akon hawak. Amo na gid lang to ang armas nga ginabit-bit ko para idepinsa sa akon kaugalingon tungod involved ako sang hindi maayo nga mga bulaton sa Bacolod. Kag nagpanaog ako bagin baligya pa to. Last na to nga armas sa akon hawak. Sa piyak nga ang akon live-in partner naghambal siya sa akon ara siya sa operating table siling niya inyang armas sa imo hawak hindi na gid na nimo pagbuyan kay kadamo gid sang imong atraso way ka gid ipangapin. Pero nagdesisyon ako nga ibaligya ato kag magbalik sa ospital. Pero sa wala na kon mahuna-huna pagbalik na kon sa ospital ang doktor nag-declare siling niya hindi na ni madayon ang operasyon, kumpleto ng mga dugo. Nangita ng iyang mga parents ang tanan nga kinahanglanon para madayon ang iyang operasyon. So wala matigayon among operasyon pero ang tanan nga armas nga akong gid pangtipon urot na gid sila baligya. Wala gyapon nagsulod sa akon huna-huna. Pero tungod sa akon kahuya, hindi man ko magpuli sa panimalay sa akon asawa, nagpabilin kami sa Bacolod. Kag nawad-an ako sa trabaho kag didto nagsugod ang isa ka miserable na mga kahimtangan sa sina nga syudad. That was 1992. Nga naagyan namon nga duha nga nagatulog kami sa higad sang dalan, nagabusong siya sang amon subang nga bata, ginabanigan ko lang na siya sang karton sa kilid sang dalan dira sa Lacson. Makakita kami sang duro ligwa dira, giabanig kami karton magsindi sang katol kag dira kami nagatulog kay wala kami ibalay nga istara. Kag wala ako trabaho kag hindi ako magpuli sa ila panimalay tungod hindi ako mabaton sang iya ginikanan. Sa sinang akong tangan, nag-worst ang akong kondisyon dira sa Bacolod tungod sang mga grupo nga akong ginapakig-upuran. Nagabot ang adlaw nga may isa ka pulis nga nagdeklarar nga kung makita ako, tiruho na lang ako. So last year sa tong gabi, ang akon upod nga mga pulis nga mga amigo ko man nga mga pulis, nagtimbre sa akong nga kinahanglan makagwa na gid ko sa Bacolod tungod kilala na gid ko sang akon mga kontra. Nagpatay kong akon huya. Ako para ko taxi. Inkarga ako asawa kag gindala siya sa Ibi Magaluna sa diin ara dira ang iya ginikanan. Padayon ko gyapon gabalik-balik kun adlaw sa Bacolod kay hindi mo ko katiner sa ila panimalay. Pero sang ulihin nag-init ang balita kag bulgado na kaayo. So nagdesider ang akon nga ugangan amay sang akon nga live-in partner nga palikawon ako. Apang sinagid 1993 May 1 natawo ang akon subang nga bata. Kag wala ko naghalin sa lugar sa luyos ng akon asawa sang natawo ang bata kundi nagdesider ako sa pagbalik diri sa Langka sa lugar gid. Sa paguna-una nga kon sudlon ako sang akon mga kontra diri, mabudlayan sila sa akon tungod ko kabisado ko ini nga lugar. Pero wala ko kahuna-huna nga ang Ginoo gali naghimo sini nga paagi para nga ang akon asawa makonvert gid siya totally sa pagka-Adventista. Diri na kami, nagatrabaho ko sa mabugat nga trabaho dira sa quarry sang balas kag bato. Nagaobra ko dira bilang kargador sang mga boulder, balas kag bato, nagaayag. Kag ang akon asawa nakita niya ang akon magulang nga subong amo ang treasurer sang aton iglesia dira sa Nangka nga kada Sabado nagasimba. Kag nag-ayo sa akon nga magasimba siya. Sing ko hindi na pwede magsimba kada kay way taya makasal. Pero sa pagkamatuod, ginadilian ko siya kung tani nga magsimba kay hindi ko gusto nga mag-Adventista siya. Kay may lain ako yang nga panghuna-huna kag plano sa akon kabuhi. Pero namilit gid siya. Kag kumo nga ang akon magulang naga-invite man sa iya, nagpadayon siya sa pagsimba sa piyak sang akon pagpamatok. Kag ako yan nagpabilin lang kuya gyapon sa akon nga kabuhi nga puno sang bisyo. Samtang nagliwat nga nagdamo ang mga membro sa pagpangabudlay sang aton nga mga tigulang sa iglesia, Brother GC Diarisco, kag liwat nagtubo ang iglesia, kami mga bag-o sila nga mga bautisado,
nga tubtub subong nangin membro sa aton nga iglesia diri sa Langka. Kung Sabado kay ang dalan ulot ang ulot sang iglesia dalan lang gid. Nataymingan nga ang ilang leksyon about sang Daniel 2. Kung mag-abot na gani ang tion nga leksyon sila, hindi sila makahangop, pag hindi sila makasaysay sina nga propesiya. Nagadalagan sila sa akon diri sa balay. Kung kaisa Sabado sang aga-aga pagainom nako. Pero nagakadto sila kag mamangkot sina. So ako naman isaysay, laga naman sila balik dito sa simbahan. Kag ano ni explicar. Balik naman sa akon diri dalagan. Ano man ang ila ginahimo nga way na kuya labot sa simbahan? Sige man sila balik-balik sa akon diri. Tubtob nga nag-abot ang tion nga si Pastor that time ang district pastor si Pastor Dandoy. May retired kita nga pastor dira Pastor Domingo. Nakabisita diri sa Nangka. Kag iya nasapwan nga sa nga time nagkasimba ako apang wala kami makasal sang akon asawa. Kag ang akon asawa hindi pwede mabaptize tungod way kami makasal. Ginhikutar ni Pastor Domingo kag sang mga kauturan dira sa Iglesia San Victorias ang amon kasal kag sa sina nabautisuhan ang akon asawa kag naribaptize ako. Kag nagpadayon kami sa pag-alagad apang tungod sang kapigaduhon may mga panahon gid nga nagakaluya ako. Isa ka tion may nagabot nga kolportor diri sa amon balay. Namangkot siya sa mga taga diri kung may-ari diri Adventista kag gintudlo ang akon balay. Kag nagkadto siya kag nakigsugilanon sa akon ina nga kolportor amo ang IPD sang una under sa liderato ni John Makpakan amo si Marcel ba, no? Kung gapamati man si Sir Mar, salamat gid kay isa ka sa nagpalig-on sa una sa akon. Kag akong ginsaysay sa iya kay gin-encourage niya ako nga magsulod sa canvassing. That was 1997. Canvassing 5 wala ko nakabalo sang libro ang ano na, hindi ko kabalo magbaligya sina nga libro. Kag ginsugid ko sa iya ang akon nga kahimtangan nga mga 5 years na ko nga wala nagalapak sa Bacolod tungod sang hindi maayo nga record kag kahimtangan akon dira sa Bacolod. Apang si Mar Silva nangambal sa akon, Brother Jury, kung imo lang ko patihan nga kung magbalik ka sa Ginoo ang imo na wong ilisa na sang Ginoo kag hindi ka makilala sa mga tawo nga nagahingabot sa imo. So nagabot sa akon una gusto ko na tilawan kay hindi naman ko kagwanta mag-obra diri sa quarry perti man kabugat. So ang akong ginhimo nangita ako sang kwarta, nangayo ako sang bulig sa elder diri. Kag nagkadto sa NOC upod sa kay Mar Silva kag nagsugod sa pagkanbas. Kag ipamatud-an sang Ginoo nga kung magbalik gali ka sa iya ang imo hitsura iya gid liwaton. Kay sadto nga tion sang ara ko sa amo sina nga kahimtangan do ka rebuildi gid sang akon hitsura. Ang akon nga utod ni nga si treasurer subong kon makita ya gani na nga naga wild na ko, nagahibi na siya sa akon. Kag nagapangayo sa akon nga siling balik ka na sa Ginoo kay ang imo kabuhi miserable na gid kaayo. Pero didto ginpamatudan sang Ginoo one time nagsakay ako sa round trip Patakuling samtang ginahulat ako ni Mar Silva nga magakanbas kami sa Barangay Ilihan. Nakasakay ko gid atong tawo gid nga masamin ako ning Pintro Dras Lacson Gonzaga nga sa sulod sa prisuan bisan sa sulod sa prisuan nagabakbakanay kami nga duha. Gatulok siya sa akon kag siya nakilala ko gid kay hindi ang iya profile wala nagliwat. So samtang nagatulok siya sa akon nagalibog ang iya ulo, pilit niya siguro gina-recognize ang akon itsura apang nakita niya nga ang akong profile. Do hindi na amo kay that time nakalong sleeve ko kang nagabitbit ko sang attache case nga ginpahulam sa ako ni Mar Silva. Nagakuba-kuba ang dugan ko kay singko ko ma-recognize ako do magutok kami sa jeep guro. Kay tungod nga inkwentro naman. Siguro ang yawa do ka pangabudlay pero ang Dios naga-dipinsa gid sa akon. Tubtub nga nanaog siya nagatulok pa siya sa akon pero wala gid niya ako makilala. Kay nagpasalamat ako sa Ginoo kay singko ginpamatud-an gid nimo ang imo kaayo sa akon. Nga sa pihak nga ang akon kaaway ara sa akon natubang apang wala siya nakakilala sa akon.
Sa 1997, nangin elder ako sang Nangka, apang ang akon kabuhi do hindi gid fully pagid nga naliwat. Tungod may ara pagid hatred sa akong tagipusoon. Liwat ako nga gintilawan sang yawa. Kag sa sini nga tion, Biyernes adto nga adlaw nga hapon, nagadulhog ang mga kauturan nga maghimos kami sa pag simba, bisper. Liwat ako nakakita sang konfrontasyon tungod nga ang akon pangabuyan sa suba. Gin-attempt nila nga kuhaon ini kag ginguba kag nagkomprontahanay kami. Kag natabo ang isa ka engkwentro sa tong October 1997. Isa pa lang ka simana nga natawo ang akon ikaduha nga bata. November. So dira nakaengkwentro ko liwat sa tubangan gid sang mga kauturan samtang nagabitbit sila Biblia, nakita nila nga ang ila tigulang sa iglesia nagadruhay tiruhay sa tubangan sang dalan. No, pero sa tabang sang Ginoo, ako ang nakauna gabot sang armas kay nagkapitik sang 3 kapitik apang wala gid naglupok ang akon armas tubtob nga naka-iskapar ang akon mga kontra. Amo ato ikaduha naman nga tion tungod sang akon kahuya, liwat naman ako nagtalikod kay magbiya sa simbahan. No, ina siya nga tion nag-backslide ako. Ang una na ako nga backslide pulo ka tuig sa pagkatabo sa akon amay. Sa kaduha nga nag-canvas ako, nag-backslide ako sang 6 ka tuig. Matapos ako nag-canvas sa idalom sang pagpangulo ni Mar Silva. Naguntat ako kay naguntat na lang ko canvas kay bisan mag-deliver ko sang akon mga libro, nagaka-cancel na. Kay ang akon libro kag ang Biblia sa akon bag sa ibabaw may karga nga 38. So hindi gid pwede nga opuro nimo ang buluhaton sang Dios kag ang buluhaton sang yawa. So nangin failure ang akon nga kabuhi sa canvassing kag nag-backslide naman ako sang 6 ka tuig. Kag nangin miserable ang akong kabuhi, tubtob nga ang akong kabataan, nagtubo sila nga bisan pagkaon hindi ko sila mapakaon, bisan gatas ining bata na akong ikaduha ko mangayo sa gatas nga mainom siya, ginatimplahan ko lang kalamay ang tubig kag ipainom sa iya. Amo ina ang katatlo naman nga tion nga na-backslide ako sang 4 naman ka tuig matapos atong hitabo, no? Kag sang 2013 halindira nagsurusimba naman ko liwat. Nangin elder ko gyapon sa pihak nga dumili ko sa akong kagalingon nga magkuha sang posisyon elder kay tungod dili gid ko takos. Ang mga kauturan gapilit gid gyapon nga panguluhan ko sila sa silang iglesia. Sa pihak may nakita sila nga hindi maayo sa akon. In fact, may mga elders gani diri sang una nga naguntat sila simba tungod nahuya sila sang akon kabuhi. Pag apang subong bisan akon ini ginasugid, hindi ako mahuya kay gusto na akon pamatud-an nga ang Ginoo tama gid ka maminatud-on sa katawhan nga iya ginpili kag gintawag. So dira 2013 din tilawan naman ang akon nga pagtuo. Nakakita liwat ako engkwentro diri sa amon baryo. Kag ang panimalay nga ini nakibot gani ko sang ginpadala diri ang nag-ilis kay Pastor Kanoy nga ang iya apelyido Kasipli. Kaya ang akon mga mortal nga kaaway sa akong lugar diri Kasipli. Siling ko mag-ayuhay-ayhan kami siling nga Kasipli nga pastor. Kaya ang akon diri mga engkwentro sa baryo puro Kasipli. So 2013 liwat nakahimo ako sang sayop sa tubangan sang Ginoo nga nangin kabangdanan sang kamatayon sang akon nga iloy. Tungod sa tong hitabo, ang akon iloy 20 days lang ginatake siya tungod sa sobrang dako nga kakulba, tungod nga ang akon kabuhi nabutang naman sa trabisiya. Nagpangatubang ako sa mga kaso asunto diri sa barangay, apang napasalamat ako sa Ginoo nga way nakalabot sa korte. Pero tungod sang threat sang akon kabuhi, gintipigan gyapon ako sang Ginoo kag sa piyak nga ang akon iloy napatay. Dugin basol ko ang akon nga kaugalingon tungod sa tunga kamatayon kag liwat. Nag-backslide naman ako sang 3 naman ka tuig. Amo ina akong kabuhi, Pastor Heber. Hindi gid dapat nga daw takos ako nga mangin leader o kon mangin bahin sa panimalay sa Dios tungod sang akon nga kabuhi. Apang sang sinang 2016
matapos sa tunga kamatayon, nag-abot diri ang pastor nga si Pastor Chris Arcaliana that time, kag ginbuslan siya ni Pastor Ringo Starr Porcado. Ini si Ringo Starr Porcado may dako gid nga contribution sa pagliso sang akon paghuna-huna. Sang nabaluan niya ang akon nga kabuhi, masami niya ako ginbisitahan diri. Kag nag-close kami nga duha kag ginatulugan niya ako diri sa balay kay nakita niya nga tuman gid sa akon katiga sa piyak nga nagapangalagad ako. Kag sina nga tion, iya ako ginalagayan kag sang 2016 nagdesider ako sa pagbalik sa pagpangalagad sa Ginoo. After sinang 3 ka tuig nga pag backslide from 2013 naglabot sa 2016 kag dira nagpangalagad ako tubtob karon nga nangin elder ako liwat sang iglesia kag napilian sa ikatatlo nga termino nga maging presidente sang amon distrito. So nag-abot ang tion nga ang akong kabataan naglabot na sa pag-eskwela sa kolehiyo kag sa ginhambal gina ni Elder Gilbert nga nagapanguma ako sa wala ako duta kay ang akong ginahimo nagaayo lang gid ko sa mga kilid sang suba dira sa duta sang sinda para lang makapananom sang utan agod nga mapatuon ang akon kabataan. Wala kami sang insakto nga income, wala kami sang establing nga trabaho sang akon asawa. Nagadepende lang gid kami sa amon pagtuo. Kay tungod sina nga mga pagbulig ni Pastor Ringo do nagbalik ang kalig-on akon sa akon pagtuo. Kag kun gapamati man si Pastor Ringo, salamat gid Pastor Ringo sang imo nga pagpalig-on sa akon. From 2016 until now, gintinguhan akon nga magmabakod ka magpadayon sa pagpangalagad upod sa bag-o na akon subong nga district pastor Gerson Kasipli. Sa nag-abot ng tion nga ang akon kabataan nag-eskwela, nag-struggle kami. Kay ang akon bata nag-eskwela nautikal kag ina nga kurso tama gid ka mahal nga wala ako sang kapasidad sa pagpaeskwela. Apang ang akon bata nagtinguha siya kag nakita nako ang iya espiritu nga maayo nga sa piyak sa amon kapegaduhon ang iya ginahimo kon tagaan ko siya sang balon iya ini ginabakal sang mga tubi kag tinapay kag ipakaon dira sa mga bigars o kung nagapakilimos dira sa katedral. Sa piyak sina wala ko kahibalo nga ang Ginoo gali may plano sa iya. Sang nakatapos na siya, sa piyak sa mga kabudlayan sang iya pagtuon nga kung kaisa, ma-exam na, pagwaon pa siya sang maestro kay wala kami kabayad. Kung makakita kami kwarta, kabos naman sa percentage nga ginapangayo sang eskwelahan, ang akong asawa nagapangamuyo kami nga duwa nga kuntan i-grant sang eskwelahan. Tungod sa pagpanghikot sang Ginoo, ginagrant man kag makakuha siya sa mga special exam tubtub nga nakatapos siya. Nagabot naman ang problema namon kay after nga nakatapos siya sa iya pagsakay, naghuna-huna kami nga hindi kami maka-afford tungod among ginusisa kung pila ang sarang magasto para makasakay siya. Nagalabot gali ini sa pagproseso sa mga 200,000 nga bilis ang kwarta para matapos ang iya proseso. Kaya nakakuha siya sang kompanya, nagpasar siya sa exam pero ang paggasto sang proseso amon. So naghambal ang representative sang kompanya sa iya graduation nga kung may pangutangan kami, pangutangan namon ini agud nga makasakay ang amon bata kay may barko nga nagahulat sa iya. Ako nga problema nga hindi namon masarangan, nagluhod kami sa Ginoo. Ginoo, ikaw ang napaeskwela sini nga mga bata, wala ko ni ginhandom nga mag-eskwela sa subong nga kurso apang ikaw nagtugot kag nakatapos siya sa imo nga pagbulig. Ikaw man ang magahimo sang ideya sa pagpasakay sini. Sa kation may amiga kami nga nanawag sa amon kag nangamusta. Nakitanay kami dira sa Bacolod kag amon nalabutan ang istorya na hungod sa kabataan kag ako namit lang sa iya ang problema sang kantidad nga kinahanglanon para iproseso ang pagsakay sang akon bata sa barko. Nakibot ko, way ko kabalo kung ano ang plano gid sang Ginoo sa akong kabuhi pero sina nga tion gintug-an ko na gid ang akong kabuhi nga magpangalagad sa iya tungod nakita ko nga kun wala sang Dios sa akong kabuhi wala ako sang mahimo. Nakibot ko naghambal siya nga iproseso kay akon i-finance. Gingamit sang Dios ang mga tawo para i-provide ang akon pagkinahanglan kag sang akong kabataan.
Sa malipot, ang akon bata nakatigayon sa pagsakay. Pero sina nga tion ang akon na utang tungod ang akon pagpaeskwela sila lunsay pangutang may 5 ako kalinding nga ginutangan. Kag amo ina ang akon ginastruggle nga bayaran. Ang akong ginabayaran sa akong linding sa sulod sang 5 ka tuig nga gapaeskwela ko sang 2 ka kolehiyo, isa ka nautical dira sa Bima kag isa ka drafting sa Kamsi. Nagabayad ako pastor sang kantidad nga 7,000 sa kada semana. Sa tabang sang Ginoo, nagnegosyo kami sang akong asawa sang prutas, kag ginpakamaayos sang Ginoo sa pihak nga ini nga lugar, daw hindi man nami negosyohan sang prutas kay uman na din ang amon. Ang akon diri iya nga mga customer puro taga kampo. Pero ang taga kampo ang ila iya ginakaon diri mansanas, orange kag ubas nga halin sa akon. Tungod sa pagpakamayos ng Ginoo, na himo namon ini nga masarangan sa pagbayad apang nag-abot ang tuig 2019 nga naglupok ang epidemya sang COVID. Kag sina nga time nagapangamuyo ko sa Ginoo sa piyak nga ginabuligan mo ko nga makabayad sining balayran akon nga sa pagkadako gid nga balayran sa kada semana 7,003 ang akong ginabayran. Ang akon gani mga upod nga maestra nagapanghalaw-haw sila kay ang ila kay ginabayran tag 700 lang pero nagalagha pa sila. Pero may nakita sila nga siling niya ang Dios nagapakig-upod gid sa imo. Kag sa sina nga tion nalipay ako nga nagwa gid sa baba sining mga tawo, ang Dios gali nagtugot nga bisan sa akon pagpangutang ipahayag niya sa mga katawan sa palibot nga nagapakig-upod siya sa akon. Kaya mga tao mismo nagatestify nga siling niya kung tulokon na ninimo si Jory daw ay gini kapasidad pero ang iya ginabayran sa kada semana 7,003 way labot sang iya pagkaon. Sometimes kinapamangkot ko nila nga sa kadako sa akong ginabayran makakaon pa bilang akong pamilya. Ang sabat ko sa ila nagapanos paganik isa ang amon pagkaon. Kag mamangkot sila sa akong kung sinong kapiskwela sa akong kabataan ang akong ginatudlo dito sa langit. Kung kaysa gakadlaw sila kay abin nila lahog-lahog lang pero sinsiro ang akong tagipusoon nga nagapatuon sang akong kabataan amo ang Ginoo. Pag sang COVID-19 manug-release kung tani ako sang 65,000 sa 2 ka linding apang nag-declare ang amon barangay nga wala sang makasulod tungod na quarantine kag nagproblema ako sang dako kay may balayran ako sa Riverside nag-eskwela sang senior high ang akon nga ikatatlo nga bata kag nag-eskwela man ang akon isa ka bata nga kinagot. So 65,000 wala matigayon nga mag-release. Naglibog ang akon ulo kung paano ko mapadayon ang pagbayad kay ginaruling-ruling ko lang ang kwarta kag sa pagbayad sang akon balayran sa eskwelahan. Apang ang Dios gali nagsabat sang akon pangayo nga sa malawig nga 5 ka tuig nagapangayo ako sa iya. Ginoo, san-o mo ko hawason o kung san-o mo ko kuhaan sang gapos sa sini nga utang. Wala ko kabalo nga ang Ginoo gali nagaplano sa pagsabat sang akon nga mga pangayo sa iya. Pastor Heber. COVID-19 nagdeklarar nga wala sang sukot sa utang pag wala sukot ang eskwelahan. So kanami magtulog nga wala sang gaspanukot. Kanami magtulog nga wala kasi ginadumdum nga balayran. Siling ko Ginoo, wala gid ko maghuna-huna nga ining COVID-19 amo gali ang imo pamaagi nga sabton ako nga makapahuway sa pagbayad. In fact, sang nag-resume ang pagsuktanay sang sining mga lending tungod nga wala matigayon ang pag-release sa akon sa nga kwarta, nadiskubrihan ako nga wala nagali ko utang kundi may abansi pa ko nga deposito. Pag didto nagsugod nga nag-amat-amat urot dula ang akon nga utang kag nadula gid nakon naimpas nakon ining 5 ka linding. Kag siling ko sa Ginoo, Ginoo kon COVID-19 man lang gali ang sabat nga mahuklas ako sa utang, hindi na lang ni pagtapusa ang COVID-19, sige-sigihan na lang ni para hindi ko kapangutang. So amoy na, no? Adtong mga hitabo, mga kauturan, nagapamati karon, ang akon mga kapaltahan, kag ang mga trahedya sa akon panimalay, do hindi na akon ma-explicar nga inatanan mga pamaagis ng Ginoo tungod siguro nga may nakita siya nga pamatasan sa akon nga hindi mayo, gusto niya ako edukaron sini nga mga eksperyensya, kag sa sina nga tion,
ang akon asawa nangin matutom siya sa pag-uli sang ikapulo samtang naganegosyo kami sang prutas. Matingala ko nga ang City Miltris masarangan namon bayad. Kung imo sumahon sa isa ka bulan, sweldo na iya sa mga tao nga naga-opisina, pero ginabayad ko lang sa utang kaya ang akong asawa matutom siya gali nga nagakuha sang tithes kag sang offering. Wala pa yadto ang COP, OPP, no? OOP. OOP. Matutom siya kay sa pagkumpra lang niya kay siya ning gapangumpra na sumada na niya ang ginansya. Kag sa unang nga koleksyon ginakuha na niya tanan ang mga offering kag ginasiparar. Apang sa matapos nga nahilway kami sa utang, ang tendency kisa asang tao, Pastor Heber, amoy ni nga kakasuntok ang akong tagipusoon sining kalantahon nga dala ako sa Kalbaryo. Kasing masami, gakalipatan ko ang pagantos ni Kristo. Makalipatan ko ang korona sa iya ulo nga tunukon. Nahilway kami sa utang, pero nalipat kami nga ang Ginoo gali. Nagapakig-upod sa amon. Isa ka tion tungod sining stewardship sermon nga ginpadala sang NOC, ining libro nga green nga ginawali dapat sa iglesia sa kada ikadua nga Sabado. Nakita na kon sa sulod sang iglesia nga may mga kauturan nga wala gid nagahatag sang ila offering kag sang ila tithes. Pero makita na kon sa iban nga adlaw nga nagataya sila STL kag nabakalko. So tungod sina nga gintun-an akon ining libro diri sa isa niya kasuito nga hindi ka magpangamuyo sa sadtong wala nagahatag. Sa pagpangamuyo nakon, ginhambal nakon niya nga Ginoo, pakamayuha ining mga kauturan nga nagahatag apang hindi pagpakamayuha ang way nagahatag. Ginhambal nako na. Tungod ari man sa aton nga stewardship sermon. Wala ko maguna-una nga ang akon gali asawa naguntat hatag sang tithes kag sang offering. So naapil mi didto sa akon pangamuyo nga di may pakamayon sa Ginoo. Kay sina nga tiyon ako na diskubrihan nga ang allotment nga ginapadala sang iya bata kag ang kwarta sa iya pagpauli, wala gali niya ginkuhaan sang tithes. Kag offering naurot sang kuot-kuot kay naablang kisaang procrastination bala pag buyan-buyan hasta nga mahurot sang kuot, nalaksa man niya sa Ginoo karon kay nakapangamuyo man ko. Ginoo, pakamayuha yadtong naghatag kag hindi pagpakamayuha ang way naghatag. Naumid kami sa sadto nga pangamuyo. Kag sa tuod lang na failure gid kami kay sang gasakay ang akon bata after 2 ka bulan sadto nga nagpangamuyo ako sa simbahan kag ang akon gali asawa na failure siya sa paghatag kay siya man ang nagamanage sang amon nga mga kwarta. Nanawag ang akon bata, gabi nagahibi si misis niya ang imo bata sa barko. Abi na ako nahulog ang akon bata sa barko. Singko ano natabo nga gahibi ka. Niya nagapangayo sa suri. Singko nga aman. Gali kay ang akon bata pastor nakakita ing kwentro sa barko. Kaya ang iya kontrata hindi matapos magapauli siya nga amon gasto kag wala gid kwarta nga dala. Siling ko sa asawa ko nagsugod na ang consequence ang aton pagkadi mapinasalamaton sa tubangan sang Ginoo. Kay nalipat kita sang kaayo sang Ginoo, nangin komportable kita, wala na ta utang, may ginabaton kita nga pagpakamayo apang wala naton mabalik ang iyabahin kag nakapangawat kita pag dira sa Malakias 3:8-9 naghambal ang Ginoo nga pinakamalaot kamo nga nagapangawat sa akon. So sa slipot nga sugilanon pumuli ang akon bata, wala sang kwarta nga dala, kami pa nagastos ang pamiliti. Kag sa pagtawag sa opisina sa iya, gintagaan na siya sang sweldo nga tuman gid kagamay. So dako naman liwat nga challenge sa akon kay napilitan naman ako nga mangutang para naman nga masustenir ang akon bata. Kami bata ako subong nga nag-eskwela sa isa ka pharmacy kag isa ka architect. Ang akon subang nag-proceed siya sa architect gikan sa isa ka kurso. So may failure naman kami, nangutang naman kami. Kag sang sini naman nga tion, tungod masako ang bulaton sang distrito, permi ko ginaupod sang akon district pastor kag kabalo ko ay manggid sang iban nga tawo nga upod niya diri sa distrito ining akon nga pastor tama gid kapisan. Amen.
No, perti kapisan sini akong pastor, bisan ka simple ni ang apelyido, nga ka-apelyido siya sang akon mga kontra diri sang una, pero nag-vibes kami nga duay Pastor Heber kay perti ka buot sini nga kasimple. Amen. Oo, perti ka buot. Amo na nga bisan gab-init nga gab-init tawgan niya ko ni maburhot ko sa Bacolod basta may sakyan lang ko. Tungod sining iya nga kag isa siya sa nagpakita sa akon sang humility nga sa diin karon amat-amat na akon adapt ang iya nga attitude nga may pagka mapinubuson kay ako nga tawo hindi ko mahuya magambal nga hot-tempered ako nga tawo. Siling sa akon kamusta ka na elder? Lingko ba tatlo na gid ka bulan pastor nga way ko subong income. Oy paano na lang nakaroon ng imo kabataan? Kay kada semana linibo gina iyang kinahanglan kay kung kaisa may mga laboratory pang 5,000 kisa do halunhon lang niko nangutang naman ko pastor eh. Pero ang problema kung paano ko ni bayaran ang utang. So sadtong mga Enero gin-introduce niya sa akon ini si OP. Gin-seminar niya ako sang si OP pastor. Kag daw nag-igpat ang kasanag sa akong huna-huna nga siling ko atong una ko nga pangutang kun ang sabat sang Ginoo sa akong COVID-19 ini ang si OP amo gining sabat sang Ginoo para mahukas naman ang gapos ko sa utang. So sina nga tion mga kauturan gin-introduce ako ni pastor ang si OP. Singko siya ti paano ko ni makauna makasugod hatag kay wala ko subong kita. So ang iya ginhimo siling ko sa iya may balayran ko tani subong ng 5,000 sa akon bata. Ginbakal niya ang akon kalamansi nga markot. No? Kagindala dito sa San Carlos kag i-introduce. Kagin bayaran niya ako sang 5,000. So nalipay man ko. Kag Birnis gintawgan niya ako nga dito masimba upod sa women's sa San Carlos kag may meeting kami. Pagka Domingo nagalibog ang akon ulo kay siling ko dako akong galastuhan iya pastor. Pero ining si OP, kung liwat ako nga patawaron sang Ginoo, suno sa iya ginhambal diri sa 2 Chronicles 7:14 nga ang iya katawhan kung manawag sa iya pag magtalikod sang malaot niya nga buhat, magasabat siya, magapamati siya dito sa langit kag magasabat kag magaayos ang ila mga duta. Nag-abot ina sa akong pangunahuna. Liwat kami nga nagluhod sang akon asawa, singko sa Ginoo. Pasayloha kami sang amon mga sayop subong amon ginabaton ang amon mga consequence ang amon mga pagpangawat sa imo no kag pakasala namon tungod sini mga butang buligi kami liwat abrihi liwat ang oportunidad sa amon kay gusto ko nga ibalik ina i-redeem ina nga mga butang o kung kantidad nga nakuha nakon sa imo kag ang Ginoo nagsabat sang sinilang nagligad bulan liwat nakasakay Pastor Heber ang akon bata. Wow, amen. Kag nagsiling siya sa akon papa kung makasakay nako, isipan ninyo ang mga ikapulo kag ang mga offering nga inyo nakuha kag iuli ina sa Ginoo. Amen. So ginsabat sang Ginoo ang akon nga pangamuyo liwat nakasakay ang akon bata sang sinila nga bulan kag sang nagliligad nga nagmeeting kami sa San Carlos, way ko maghuna-huna nga samtang kapalibog ako sang mga 20,000 nga balayran ato gali dito ang 20,000 ginaaman sang Ginoo sa akon. Yes. Kaya nagkitanay kami sa isa naton kauto dito si Rene Albores kag gin-introduce na kon kag ni Pastor Gerson ang mga markot nga suwa kag ginorderan niya ako pastor sang 200 gid ka puno Wow. nga nagabili gid siya sang 20,000 kag sa ikaduha nga meeting namon gindawnan niya ko dayon sang 10,000 pero nag-commit na kami ni Mrs. nga siling ko Ginoo kung ining si OP amo karon ang bag-o nga kapawa nga nagsubang sa amon hindi lang sa akon panimalat kundi sa bug-os gid nga mga Adventista agod nga mahuklas kami sining amon pagkadalok sang amon pagkamaiyahon buligi kami kag nag-commit ko 5 pastor kung mabakal ining akon nga kalamansi masugod ko sa 5% kay wala gid ko pormiro kahangop nga dapat 10% or more. So nagsugod kami sa 5% Pastor Heber. Pero sa pag-abot sa tion nga nabayran ang akon nga kalamansi, gintuman ako ng akon commitment sa Ginoo nga ihatag ang 5%. And then liwat ako seminar ni Pastor Gerson kay siguro hindi man sa kontento nga 5% lang hatag ko. No? So liwat ako ginpainsinde dito sa Berean Church ang gintastar na niya dito gid ko nakahangop nga dapat gali 10% or more gid ang akon ihatag hindi lang 5%. Tingin ko sa iya,
Pastor subong wala gid ko income. Pigado ko kaayo pero kon tagaan liwat sang Ginoo nga makaangkon ako sang kagayunan nga makakwarta. Makumit nako 10%. Oh. So amo sa to, nabalaka man si Pastor Gerson sa akon kay ining amon nga pastor subong sa distrito hindi lang espirituhanon ang iya ginakabalakan kung may mabalaan ni siya gani nga mga kauturan nga wala sang trabaho. Ti ano man abi ang ihatag sang kauturan nga si OP kung wala trabaho. So ginapangitaan man ni niya ideya nga makaangkon sang mga ideya kag mga pamaagi nga maka-income sila. So nangamuyo ko, may ara ko diri mas rumbag nga mga 130, may nanawag sa akon ang Ginoo way gid nagakalipat. Faithful gid ang Ginoo, matinud-anon gid siya sa piyak sang akon mga kakulangan sa atong sa yatubang. Nanawag ang isa ka farm sa Murcia nga mapadeliver sang mas rumbag mga 130 kabag ang akong gin-deliver kag dira ko nagsugod Pastor Heber sa paghatag sang COP nga 10%. Wow. Amen. So dira nakita na ako nga ang Ginoo ya way nagalahog. Muna malakyas nagasiling ang Ginoo nga tilawin nyo ko sa siningation ako nahambal sa kauturan, hindi nyo na lang pagtilawan ang Ginoo kay tested naman na. Tested and proven. Ang aton kaugalingon amo ang aton tilawan kung bala Amen. mabalik naton ang aton gugma kag mapahayag pinaagi sining COP nga 10% or more kay ang aton Ginoo very faithful sa iya mga covenant sa aton o kung pakikatipan. So lipot nga istorya, nagsugod kami sa 10%. Kag sang uli, siling ko kay Pastor, galibog subong nga akon ulo kay ang akon nga ginutangan nga 3 kalinding kada semana, magupod ko si imo bilog nga semana. Wala ko income. Bilog nga adlaw, bisan nagabiti ang init, ang amon lakat ni Pastor Gerson, pamalay-balay kami sa amon kauturan sa mga tigulang sa iglesia. Kag ang focus namon amo ang pagseminar sang COP, Pastor Heber. Berte. Wala na kami dala nga mensahe subong sa iban nga panimalay kundi ang COP bisan gabiti ang init ni ginatrangkaso ginasipon ni sa COP gyapon ni ang ginabiraya sa amon nga mga membro diri sa amon distrito. Tungod sini nga kaaktibo sang akon nga district pastor nagapasalamat ko sa Ginoo nga nagakalatnan man ko sang iya pagkaaktibo. Kag bisan pa nga anong mga palaligban diri sa panimalay mga balayran wala na ko gakabalaka kundi nga ginatugyan ko na sa Ginoo tungod nga kabalo ko nga ang Ginoo hindi gid magpabaya sa akon. One time gindala niya ako ako sa ginakan-an niya lubi bla. Wala na ko negosyo subong Pastor Heber mo kay daw siling ko gani sa imo ang failure bala ang consequence tungod sining amo nahimo na mapaslaw kami naga-suffer kami. Although nga ang struggle kag ang consequence ginasuffer for ang Ginoo ara gihapon. Nagaupod gihapon ang Ginoo. Ginta nabalaka siguro kay wala gid ko permi kwarta kag kabalo siya nga maubos lang gining kwarta nga ginutang ko para palulos sa mga allowance sa kabataan kag mga balayran. Gindala niya ko dito sa lubi kag nag-inom-inom kami to tubig. Sini pamangkot siya ko niya elder makwartahan eh. Singko makwartahan eh. Kung pakamayuhon sang Ginoo ni mapadayon gid ang akon nga COP nga 10% kag basi magsubra pa gid. Kag sa lipot nga istorya, Pastor, subong amo ini ang akon nga ginegosyo ang lubi. Wow. Basi gusto ko magtilaw sang lubi nga daw Sprite, tambalan kamo kay padalaan ta kamo kay. Order lang kamo kay padalaan ta kamo. Tamis ang lubi, Pastor. Do ka tama ka tamis do ka tamis ang promisa sang Ginoo sa aton. Kag sina ang nabilin sadtong kwarta ginkuan ko sang COP nga 10% tithes nga 10% atong bilis ang mushroom ang nabilin sa akon isa na lang kalibo. Kumpra na akong Ginoo anhon ko ni 1,000 man nakadako-dako sang balayran ko subong kada semana balayran ko sa linding ko 2008 anhon ko ni 1,000. So mga ginbutang na akon ini sa kamot sang Ginoo ang 1,000 nadumduman akon ang 5 ka tinapay kag 2 ka isda. Kag ginbutang sang bata sa kamot sang Ginoo kag nahimo sang Ginoo nga pakaunon ang 5,000. Sobra pa gani kay mga lalaki man lang ginisip sa tunga time. Ginbutang akon sa Ginoo, ginkumpra na akon lubi. Kag abi nimo Pastor grabe gid ang Ginoo ang 1,000 nahimo sa sobra 3,000. Wow. Pag siling ko sa akon asawa, siguruhan na ang COP. Hindi na magbuyan-buyan kay basi kon maglumpat naman ang bata ta sa barkong hindi matapos ang kontrata. Amoy na karon kung may ara pa mga kauturan Pastor nga nagaduha-duha sining COP ang akon nga encouragement sa ila sining nga aga. Di na sila magpangduha-duha. Kay ini nga kapawa amo ang kapawa ang ginpadala sang Ginoo sa aton
agod nga huklasan kita hindi lang sa utang nga temporal kundi gikan sa pagkaulipon sang pagkadalok, sa pagkamiayahon kag pagka ungrateful naton sa Ginoo. Sometimes mahambal ko nga ang Dios tama kami minatudon apang ang tawo ingrato, no? Ingrato kita. Kag sa sinulatan ni Mrs. White nga ang isa ka butang rason nga nagkalamatay ang Israelinhon didto sa wilderness amo ang indi nila pagkamapinasalamaton sa tanan nga kaayos ng Ginoo sa ila. Ara gina sa writing si Mrs. White, ungratefulness ang isa sang rason kung nga ang mga Israelinhon nagkalamatay kag napaslaw sila sa pagsulod sa land of promise. Kag hindi ko gusto ma-experiensyan ini sang mga kauturan naton nga Adventista. Kaya ang aton sini iya journey padulong gid didto sa land of promise sa langit nun nga Kanaan nga tungod sa hindi pagkamapinasalamaton kag pagkadalok magaduha-duha kita sa pagbulig sang buluhaton sang Ginoo pinaagi sini nga programa karon sang COP. Amoy ning akon gina-appeal sa aton karon nga mga kauturan sini nga aga, no? Nga mag-COP na sila 10% or more kay ang Ginoo matutom nga tuman sang iya saad, no? Kag sa gamsamo nila subong. Sa gamsamo nila ang katamis ang katumanan sang promisa sang Dios sa tagsa ka mga katawhan nga nagahigugma sa iya pinaagi pastor sa COP 10% or more. Gani nagaagda ko sa inyo mga kauturan sa piyak sa makahuluya na akong nga kabuhi. Ginpahamtang ako sang Ginoo subong kag gitagaan niya ako sa bag-ong kapawa. Mag-COP na kamo, experience with us. COP 10% or more. Mayong aga sa inyo tanan kag salamat kay Pastor River sining kay gayunan. Amen. 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 Everybody will Grabe, say amazing, amen. amazing. Experience with us. Amen. Dokatan-aw lang ko pelikula ba? Ay, grabe daw. Hindi masaysa yung aton nga kalipay sa pungaga so far sa mga testimony nga nabatian naton halin dito sa Mindanao hasta diri sa buong why gid sang Praise the Lord. kapatid man ang eksperyensya ni brother Jory ni Elder Jory mga kauturan. What a journey, what a chronicle of life experiences tub-tub nga naglambot kita sining suno pa sa iya grabe nga kapawa nga ginhatag sang Ginoo. Abe, pamanunta na ang aton nga mga ay di basta-basta ni daw ang akon nga Pastor Ibe, before maghambal, breaker Okay. anay, okay. pwede ko na ma-invite si Brother Jory sa akong nga fellowship, second Sabat sang Oh, kita mo Elder sa Jory, lakas nila. invitation na dayon. Invitation na dayon. Kayo, amo ning kinanglanon naton. Oh, Sino na, Pastor? Elder Jory, very how's that? powerful ni. Oh, ara Sino kay na Elder pastor? Jory. Sino na pastor ang invite sa akon? Si Pastor Only siya. Pastor Ato ni Only, si Pastor Pastor sa Only. Castellana. Oh. Good morning sa iyo pastor. Oh, ma-coordinate lang ko kay Pastor pwede gid, Gerson. Nagatangon kita ang akon nga district pastor. Nami. Oo, sige, God bless sa imo. Ma-coordinate lang ko kay Pastor Gerson. Sa coordinate Okay. ka kay Very good. Pastor Kahati Gerson. ko ni. Ay ang akong Ato district na pastor ni Aristotle ko. Juan Tim Gugma Inusit. Membro chapter tani si sa Elder Jory. 10 Kabalaka. Ay, Ay. 10 Kabalaka. Ano ni? Ano to nga? 10 Kabalaka na ni siya. Oo. Okay, bao grabe. So, ano na, di na ta sa pagbubo sang aton nga mga refleksyon. Sinuunahon naton sini ang nabutan di sa lista, respetuhon naton ang ginhatag ni Pastor Kasiple, Sister Prayni Literatos, araihan. Pastor Kasiple, ang gibutan mo di sa distrito mo ni. Pastor sa pastor. Ha? Pastor nagkata sa akon si Ate Prenny, pastor si Anay, and also Ma'am Ems, Ma'am Mertel. Pastor na kay medyo may alang-alang na sirkunstansya. Rekta lang ako kay Shirley Herios. Okay, teke sa lista naton dire. Ari si Elder Herios kay si Elder Alcunga. Tapos ilang nga duwa pambaluntang aton mga administrators, Pastor Galanza, Pastor Lorenzo, ka Pastor Carlos. Okay, una ta kay Elder Herios. Brother Ray? Brother Ray, ara? Brother Ray, kung wala si Brother Ray, guro pa si kung national necessity pa, kung anong estima, kaya ara man sa platform. Gato ta kay Elder, okay Brother Ray? Ngayong aga sa tanan mga kauturan katawang katama sang
niya sa aton nga utod ang pagtilaw bala nga makita naton nga ginatagat sang pagtilaw apang ini nga pagtilaw kun aton talupang dugling uturan wala sang pagtilaw nga ginatag ang Ginoo nga hindi nato masarangan. Ginatagan kita sang nagkalain-lain nga mga pamaagi. So guro hindi lang siya kita man tanan ginatagan kita sa nagkalain-lain nga mga pagtilaw sa aton kabuhi. Kag ang Dios mga siling na kon mga kuturan sa akong kagalingon ang tinaga bala nga kuan ginamo Pastor Joy kanta namo nagligad dito sa Cebu. Use me Lord kung gamiton kagali mga kuturan sang Ginoo wala gid sang imposible mo. Wala sa imposible. Sa piyak sa mga ups and downs sang gabuhi kung nanging galamito sa Ginoo gamiton niya ka hindi gid posible kay ining pagtilaw mo naglabot nangin consider dato din siya isa ka butang nga nagdulong sa isa ka utod nga magtalupangdan yang iyang kaluyahon. Kag pinagi sining pagtilaw nga nakita niya paghingabot o kon pasilabot bala sang butang na hindi imo ang Ginoo nagahatag sa imo sang pagpahanumdom nga hindi na imo yan ang Ginoo. Pero makita na nato mga kuturan tungkol sa iyang pagtalupangod sa iyang sala ang Dios naghatag sang pagpakamaayo. Makita naton nga walang-wala siya apang ang Dios nagsupply sang iyang kinahanglanon. Kulang pero ang Dios naghatag sa iya nga ang iyang kakailanganon ginsuplayan. So God is good mga kuturan. Si Opians padayon kita sa pagpauswag sa aton tagsa-tagsa ka maminatud-on sa Ginoo. Mayong aga. Thank you, Elder Ray Herios, sa aton nga head elder sa Fortune Town. Hindi nila glahog ng eksperyensya sa aton speaker karon. Kapila ka bisis mag-backslide mga kauturan, nabatian naman naton to. Hindi ko na dapat isulit kay kakulang sa aton nga panahon. Pero despite sang iya kaimtangan mga kauturan nga walang-wala siya, but then from 5% to 10% and he is inviting us to experience the same. Kato kita kay Elder Ray Gyapon Reynaldo Alcunga. Brother Ray, ang imong refleksyon sa mensahe kag testimony ni Elder Joray. Good morning, Pastor. Good morning. Kag sa tanan nga mga siupyan. So katahom sa testimony ni Brother Jury, no? Actually si Brother Jury balaan ko ni kay danay kami ni sang una, no? Sang kanbasman siya. Kag ako ga kanbasman upod sa akon pakaisa dira sa ilaman lugar ga bisita ko da. So Brother Jury, so katahom sa mga eksperyensya nga ang eksperyensya bala nga makita naton ang mga pagtilaw, no, sa aton kabuhi subo nga Kristohanon. Pero still God's leading ara gid sa iya mga katawhan. Ibalo ko nga ang Ginoo hindi gid magbiya sa aton, no, kung kita nagapabilin sa iya. So sa sining aga nung akon jutay nga refleksyon magbasa ko diri sa laygay sa pagkatulogyanan diri sa PEDSA 85, no? Yung title na isa ka bagay sang pagka minatud-on. Ang isa ka tapo nagtakop kag maiyahon nga espiritu daw amo ang nagapugong sang tawo sa paghatag sang Dios sinang iya kaugalingon ang Ginoo nagahimo sing isa ka pinasahi nga katipan upod sa mga tawo nga kun ila pa inuhon sing madalayonon ang bahin nga ginatangdo para sa kauswagan sang ginharian ni Kristo. Ang Ginoo nagapakamaayo sa ila sing bugana sa bagay nga wala nasing masudlan sang iya mga dulot. Apang kon hawiran sang mga tawo inang iya sa Dios ang Ginoo magahambal sing mahatag ginapaka malaot kamo sing isa ka pagka malaot. So ini sa nga dinalan na
mga kauturan kag sa testimony ni Brother Jury nati ang gintigana niya nga para sa ginpain no ang ikapulo kag subong man ang offering na ano niya na kung sano pa na gasto bala nga nahata na ano muna sa Ginoo. So daw amo ini ang ginhambal diri sa sa sini nga dinalan no kay nga aman tungod kay masilin naton ang ginhambal pagkamalaot no akon mga kauturan ako na eksperyensahan ko man na sang panahon sang gakanbas ko no may amo man nga nahitabo bala nga may ang tithes ko kag offering nagasto ko no natabo ang akon mga delivery nabudlayan ko no kay magkadto ko sa akon mga customer naga-cancel no kung ano na lang. So the time to sang dito ko sa na-assign sa Dumaguete kay eskwela ko kay gakanbas ko kun adlaw gabi may ko klase. So nabudlayan gyud ko mga kauturan. No dagko ang ako mga delivery nga gina-expectar ko nga akon ibayad sa tuition pero ang akon gina-expectar wala gid. Halos nga daw mahibi ko mga kauturan no tungod kay ang akon examination nga amo na ang akon gintigana para sa akon balayran wala ko ibayad no pero still ang akon ginhimo mga kauturan galuhod ko kag pangamuyo nga naghibi kag nangayo patawad sa Ginoo tungod nga ko nagasto ko ang na pertenece sa iya. So sini nga mga kauturan ang akon lang gid ang kung matutom kita sa paghatag din ang Ginoo magpakamayo. So katahom sa eksperyensya no. Thank you. Katahom sa eksperyensya nga makuha naton leksyon no kag matry naton ti ang hambal sa malakyas tilawan naton ang Ginoo no sa aton mga ikapulo kag halad. Ti sana siling ko na sa amon ni Mrs. ga-practice kami COP no 10% na sa nga amon kay ti siyempre sa sini nga kapawa nga ako nabaton nakahatag sa nga ng kag nakita ko ang pagpakamayo mga kauturan sa Ginoo. Amen. Nakita ko gid nga man tungod di ang akong negosyo subong ti ibalo nga gaano ko mga mayara ko negosyo bugas kag subong man ang ang akon steady na iyang mapping nakon sa akon mga mga herbal supplement. Sa tong naghatag ko mga kauturan nagsugod ko sang na February nagamamat kami ni Mrs. no. Mag-abot ko na sa balay ang akon bintana ginaisip ko na ang akon ginansya kag kuhaan ko 10%. Kag subuman kun ano akon tithes amo man ang akon COP. So sang nagsugod ko sang hatag mga kauturan ang akon mga customer nga ara sa sa field matingala ko nga kung mag-area ko sa isa man lang ka semana ka isa lang ko na mag-area no kay hindi man pwede magsulit pero tingala ko nga ang akon mga customer nagatugon niya may amo ni order ko sa imo no sa area na instead nga isa lang ko ka business magtiyog mahimo na nga tatlo nagdubli mga kauturan tungod kay may mga order sila nga gusto nila ng baklod. So nakita ko mga kauturan ang pagpakamayo sa Ginoo nga sang nagsugod ko COP daw ang akon negosyo daw makatilingala nga ang pagpakamayo bala nga wala diya kami pabayan sa amon. Okay. Amen. Okay. Amon adlaw-adlaw. Kag subong man ti sa akon estudyante ti kolehiyo na siya ti wala ang Ginoo nagpakamayo. So amo lang na mga kauturan na akon na eksperyensya o kung Thank naginatawag you. God bless.
So salamat kay Pastor Hiber no nga nagabisita sa to sa BM kag akon gid handom Pastor Hiber nga akon man mga kauturan although nga kada Sabado gina-announce ko nga may ara kita nga convention nga palabuton so ginaamat-amat ko mga kauturan nga hindi lang ako ang mga kauturan pagid ma-involve pagid so gina-invite ko gina-send ko ning aton mga nga program sa aton platform sa aton na katani may mga kauturan man nga magano sa mag-join sini. So Okay. amo lang ni pangamuyo sa Ginoo kag mayong aga sa tanan. Thank you, Brother Ray. Kato kita, do aton time, do mabitin kita sini ba? No, yatag ng panahon sa aton nga presidente, kay Pastor Jeponi Galanza, Pastor Carlos, kay Pastor Lorieso, sa matahom nga testimony ni Brother Jory karon nga aga. Mayong aga sa inyong tanan. Ay nagapamati ko sa eksperyensya ni Brother Jory daw masiling ka nga pinasahi nga klase sang eksperyensya tungod kay pabatsagan naton bala ang pagpalangka sang Ginoo bisan ano naton kapalayo sa iya bilang iya mga kaanakan ginagiyahan ni kita nga makabalik sa iya nga tiilan. Kag ina nagadulong sa aton hasta nga maabot naton ang kahimpitan. You see, karon kung hindi lang naton na batsagan ang pagpalangga sa Ginoo, siguro si Brother Jory wa na nakabalik. But then God is so good. And now he experienced nga gintudloan pagid sa sang Ginoo magpalangga sang iya nga kaaway. Kay ang iya mga kontra nga mga kasipli ginpadala sa iya pastor nga kasipli nga mapinalanggaon sa iya nga di gali ang Ginoo ya masiling ginaton nga nagapanghikot siya tubtub madangat naton ang kahimpitan. Much more nga iya gid gincommit ang iya kaugalingon upod sa iya nga asawa ang pagka maluluyon kag pagka mahinatagon kag pagkatutom sa paghatag sang iyang COP. Kay masiling naton mga kauturan nga ang giya sang Ginoo sa aton wala gid nagauntat adlaw-adlaw. And he wants to reveal something that will help us grow in our spiritual life, that we will become mature and be more like Jesus. Kabayang Ginoo magpakamayo sa aton tanan. Pastor River, kanami isang platform mo, gaabot na ta 108 Yes, kagaina. 109 ganito So, kaina, no? Nagasakway ka panaog. nalipay kita nga mga kauturan, nagapabilin hasta sa amo nga oras. Sa tanan naton nga mga elders kag mga kauturan, we are with you and we are praying for all of us, our churches, nga magbandinalagon kita sa buluhaton sa Dios. Good morning. Amen. Thank you so much. Our very own dear President of Negros Occidental Conference, always supportive sa aton bulaton sa sining kausa mga kauturan sa aton nga stewardship campaign COP 10% or more. Thank you, Pastor Galanza. Kato kita kay Pastor Iven Lorieso. Dikit himuon din naton batian aton nga pilangga treasurer ba? Grabe nga ma-inspiration karon nga. Sobra kita Pastor Iven 100 na. Yeah. Ang last kong nakita ang aton peak nag-abot siya sa 110. 110. So salamat sa aton yung mga pastors na sige promote with regards sa aton platform, kaupod sa aton nga mga miyembro nga nanging kaupod naton sa subong nga aga. Wow. What an experience, Brother Jory. Wow. Kaupod lang tagli crusade dito sa Ibi Magalona. Amo nagling experience nga sang imo kabuhi and I'm not masami ang gina-mention ko that each one of us has different stories to tell, unique from each other. Kagang imo subong unique gid. Unique. Isa ka inspirasyon kag pagpadasig nga ari subong sa aton diri bisan pa sa amon nga mga managpangabudlay. Ang imo nga ginpasa kay naagyan gid nimo sa imo kabuhi nga kung nga kung magtulok lang ta sa atong kaugalingon wala kita sing maabutan nga maayo apang kung aton tanan itugyan sa Ginoo ang pagpakamayo hindi basta-basta. Nasiling mo na kaina as our reflection nga ang Ginoo nagatan-aw gid kag wala nagapabaya. The same as true sa aton tanan mga utod, mga manugpangabudlay. Ang Ginoo, ang pagpakamayo sang Ginoo ara na ginaya. Ara na gina siya. Ang aton na lang kung atong kaugalingon kag ang aton nga tagsa-tagsa ka mga commitment, dedikasyon, amo lang ang nakulang. So ini
isa ka panawagan halin sa aton nga tigulang sa iglesia sa pagpakigupod kag pag-join sa sining platform nga sa diin hindi lamang mapadasig ang aton tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, hindi lamang mapabaskog ang aton tagsa-tagsa ka mga espirituhanon, kundi ilabi na gid nga mapadasig ang pagtapos ng buluhaton pinaagi sa aton nga pagka maminatud-on nga pagkatinugyanan. Amo ning ginasiling nga matutuod nga pagpakamaayo sa pamanagbanag. So antes kita kadto sa aton mga buluhaton sa subong adlaw, aton nabaton subong ang pagpakamaayo nga halin sa aton nga Ginoo. So kabay, padayon kita sa aton nga buluhaton nga ang Ginoo amo gid ang aton unahon sa sining pagpakamaayo. So ang Dios mong pakamaayo sa aton tanan sa sining aga among akon pangamuyo. God bless everyone. Wow, what a nice comments from our president and our very own treasurer. Kadto kita kay Pastor Carlos. Sa imo dugang pagpadasig sa aton mga kauturan. Hello, good morning Morning. everyone. Morning. Mabatian lang ko da. Okay, klaro kayo. Aton Executive Secretary ni Pastor Carlos. Ipo kining agahon nga bugana sang pagpakamaayo sa isa ka suhito sining aton COP promotion nga gingamit sang Ginoo ining isa ka alagad, Brother Jory. Nakita ko ni siya sang 2022 dito sa dampi sa iya nga duog nga ginbisitahan naton nga naga-crusade ang Amazing Facts. Sa gilayon, nagpalapit siya sa akon kag nagsugilanon kami. Dito nagumpisa ang amon abyan pagkautod. Kag nag-commit ko dayon sa iya. Isa ka sa akon i-support. Nagsagilayon nila ang isa ka sakong nga bugas. Wow. Nakita ko sining alao ang iya pagka maninatud-on. Nagsubong nahangpan ko kung ano ang mga kaagi sang iya kabuhi. Isa lang ang ako nakita nga sa sining nga eksperyensya sing bug-os may gahom sa Ginoo nga ara sa iya. Amen. Ina nga gahom masyado ka makusog nga nagainbitar man sa aton nga kita malatnan sina. Ang gahom ni Kristo sang iya pagkamainantuson. Ang iya kabuhi puno sang mga pag-antos. Ang iya mga pag-antos nagahuna-huna pakadto na sa dalanon sang kalaglagan kamatayon. Suno sang iya mga pagahimuon kuntani. Pero ang mensahe nga makusog lamgid sa gugma kag pagtuo nagargid ang Ginoo sa iya. Bisan pa sa sining kaakig pagdumot pagpanimalos, si OP ang solusyon sang iya kabuhi. Amen. Nga naglambot gid, nagsugataay gid sila puno sang pagpakamaayo. Brother Jory, kakita tanan, pabilin kita sining mensahe nga makusugid. Ato bangontang realidad sang kabuhi, mga pag-antos kay sa likod sina pagpakamaayo sa aton pagpangalagad sa Ginoo. Maayong aga sa tanan. God bless everyone. Thank you so much. Gikan sa mga baba kag mga pulungon sa aton mga administrador, opisyalis sa aton Negros Occidental Conference, Pastor Jeffoni Galan sa aton presidente, aton treasurer Pastor Lorenzo, kag aton executive secretary Pastor Carlos, kag of course ginapasalamatan naton ang aton nga mga partisipante gikan sa distrito ni Pastor Kasipling sa pulong pa ni Elder Jory. Daw ay na sila sa ginobra kundi pamalay-balay na lang kag ang istorya puro na lang COP sa mga kauturan. Baw grabe. Kung amuning aton nga mga gawi sang aton mga pastors kag sang aton nga mga elders nagatuo ko nga mga kauturan nga madali nga matapos ang buluhaton sang Ginoo. Kag sa pulong padre ni Elder Sister Linda, katahom gali maminaw sang mga Ilunggong hambal. This my second time
hearing in this link maka si UP Pastor Heber padayon sa imong kadasig tubtob matapos ang buhat ag sa taatong mga speaker elder kanay sang imo testimony. May ari man din si Elder Labiao, ang tao sa Dios kinatagaan pagtilaw para sa iya transformation. Pero kung hindi ikaw magpati sa Dios, deformation na resulta nga aton maangkon. COP, do not delay. Sister Lourdes Cumana, Brother Jory, kung sa langit na ikaw ay ang imo ambahanon dito sa journey of life mo diri sa duta. Wow, very colorful gid kag amazing ang mga lyrics kag ang Ginoo gid ang madako nga bahin sa imo ambahanon as the God who truly cares and Dios gid ang nagabantay sa imo kay ikaw ianak kita daan pa halin sadto. Okay, so Pao, kanami gid daw hindi mautod ang aton nga istorya pero ti mga utod may siguro tingnan ako si Elder Mateo last na lang din magakato kita sa closing song naton kag closing prayer kay magahimos pata sa aton mga bulaton. Elder Mateo? Wow, may aga pastor, mabatian da. Yan lang. Mabatian kayo. Wow, no? Sa 337 ko kaaga nga kasi pamatib. Uy dinihimuon nga no. Grabe nga kasaysayan pagpadasig no. Si Elder Jory Misaira, talagsaon lang mo na ba? Ang nakuha kong reflection no ning God's solution through his loving kindness no. God's loving faithfulness. Ang kuan dito highlight nga hindi naton solayon ang Dios kay siya matinud-anon ang aton kaugalingon amo ang aton testingan no kag ining lison gina ining hindi ta matinud-anon sa ikapulo kag halad imo ginaanihon ang bunga sina no so amo ni nga ang COP amo ang solusyon kag gingamit sang Ginoo ang COVID-19 para makabayad sa utang 7,300 per week di na basta-basta pastor kabudlay na no so amo na nga kung kaisa amo na sa Ellen G. White sometimes we could not fathom God's plan of salvation so amo ni nga makapadasig ni sa aton ining kasaysayan ba kuno nag-reveal daw mabugat ni pero kay ginhigugma gis nakita gis sa Ginoo sa iyang ang talent damo siya skill gusto ko mabalain ang paano ang lubi mahimo nga Sprite ba kay namin ang negosyo no kay ako parmen namin na may mga ano pa siya may mga kabalo siya mag-graph no amo na so presidente pa siya sang asosasyon elder pa padayon lang kay ina nga kasaysayan bisan diri mag-promote ako sa kay diri abi pastor ako man naghimo program sining sa district namon ihambal ko gini makasaysayan naton ginalista ko gini kay Amen. Sa promotion di na kita maglibog sa mga topiko kay ining notebook ko puno na daw libro na ini kag ini maghatag sing inspirasyon labi na nga ako diri ning Bacolod ginaano ko gini gina-promote diri sa mga Hilonggo labi na sa mga klanon atin bala kamo oo atin kamo amo na kon kisa ang problema lang ko sa ang signal man pero at least may mga data man ang aton sini nga kapital ang aton data kuno ay tasing mga tawag sini mga ng sini ng inabalang tawag sini kuno ay tasing inabalang again naginamen ko ning di sa balay mga kay kalabanan data abi diri sa Mindanao pero kun may ara kita sing sa balay nga ginapatakod nat Wi-Fi ano lagay na po Wi-Fi. sa amon PLDT diri sa balay ginisla amon PLDT nami gid so amo ni nga padayon ta lang ni kag diri sa aton bilib ako sa inuusi kay mga pastor gid kay kun ang mga pastor naton manguna gid no dali lang ta pastor makapalangit sini dali matapos ang buhat kay bisan diri sa amon no kada bulan gina kami diri pastor simbahan ang nagasuporta sa amon mga layman kada bulan kami nagawali kada bulan nagabautismo kag kada bulan man naga-fellowship kag ina sa fellowship matas kinakaron so amo na nga salamat gid Pastor Heber ang Bacolod daw nagaano na niyaw daw musutoy na gid ni siya no kabay pa kabi na ko makasunod sa Mindoro kay inang kay Bertha
nakawali kami da ni pastor nene daw apat ka bisis sinang Yeah. atong simbahan sa Ruas sa kilid sina akademi abi. So nami ni madali you. gitas ni palangit kay kung magdugay tadi base madula pa ta. So kamayo. Okay, thank you again, Salamat Elder Pastor, kag sa Mateo. mga kag Thank sa you aton mga so much. pastor dira. Oo. Maayong aga sa inyo tanan. Inviting you to attend our platform next week. Ang inyo alagad, speaker sa March 29 sa Division. Para ni siya, the Division wide na ni siya nga platform di Pastor Michael Ane, Pastor Jibel Simba. Good morning Doy. Salamat gid aton nga matuto man nga nagaupo di nagsuporta Ilonggo man ni. Si Sir ako ni Parinti. Good morning, good morning. Mr. Sir Jeswell. Maayong aga. Pastor Siba na, Pastor Siba. Imong kuan diha Pastor. Wala, Pastor. May ara diri pero walang kamera. Okay lang. Sige, tingog nimo. Okay na. Pati men. Before sa matapos siguro nalipay kung nagpaminaw. Mayong aga di sa mga kauturan. Yaga. Pastor. Mabati ba ang Bation lang Pastor. Tingog nako. Salamat sa atong mga officers kompleto gyud karon kay tulo naghatag og kuan reflection. Hatag kadasig. Mga kauturan, salamat si brother sino nga Jure sa iyang experience, grabe no. Ang na feel na to nga nakita po na to nga ang panalangin sa Ginoo kanunay ang sa una na ay namugi magampo nga Ginoo panalangin ni kami. Ato na lang usabon karon kasi open naman ta. Mag-ampo ta sa Ginoo, Ginoo tabangi kami pa aron makita na mo ang unsay ipamaagi nimo sa panalangin kay panalangin na naman daan. So ato na lang ampo kay ang usahay manggod sa una nga murag na influence mga nakita na ko sa mga Buddhist temple katong asa pa mga simbahan nga daghan kayo especially mga Buddhist temple kung makasulod mo diha kita mo kanang mga box nga daghan kayo mga donations. So may influence nga gamay sa atong sa church sa una nga mga donations pero pasalamat ta kay ang kahayag sa gihatag sa Ginoo sa aton karon kining COP, the System of Distribution sa atong regular systematic giving. So nakita nato nga diha na makita nato nga isa samtang nagtubo atong mga spiritual diha nagtubo atong pag-alagad sa Ginoo ang sa atong pagtuo sa Ginoo ang true regular systematic giving kay kita sakop sa iglesia tibuok kalibutan nga sa mindset na to karon is globally. So we think of other people, we think of other countries nga luoy pug yun mas luoy pug yun nga walay simbahan na isimbahan pero ang mga ministro gamay ang mga sweldo tungod sa gamay ilahang remittance because of wala pa sa sang ilang understanding about tithe and offering. So pasalamatan na to ang unsay mahitabo din karon kay na usab na especially in terms of sa atong regular systematic giving. Imagine sa Thailand, sa Vietnam na apay mga kaigsunan nga di gyud kasabot og asa padulong what is the use of tithe. Imagine nga ang hunahuna nila pwede ang tithe gamiton para sa church project. So kung wa pa gani sila kasabutan how much mo sa COP. So mas naapag ito trabaho naton dinhi even sa SSD territory pero pasalamatan no to ang Ginoo kay na nagsugod na sa Mindanao, sa Central pagtabang sa buhat na to ang mga kaigsuonan nadasig not only in terms of materials sila na dawat mga panalangin pero ang spirituality sa atong speaker ganina grabe iyang experience nga how God lead
led them into the spiritual maturity. Sa kay atong stewardship, our focus is spiritual Yeah. maturity. Yeah. Musunod na ang atong panalapi sa simbahan. Nakita na to nga daghan na kayo mga igsunan. Salamat kayo. Once again, pasalamatan nato ang Ginoo kay mga simbahan karon na nagyud ang mga budget. Pwede na sila maka-budget, sana i-distribute ang budget sa church kay taas na gyud. Tanan akong graph ganina. Praise the Lord. Ang graph sa tithe and offering. Nalabaw na gyud ang offering ba? Si OP. Imagine, we can do so much ang atong ministry sa church ministries. Iban-iban nga mga ministry nga mabuhat na gyud. Even sa social welfare ministry, sa atong welfare ministry sa church, sa atong evangelism, the mga young people, especially for the young people. In fact, ang Baan Church, sila siyam kabuok siyam estudyante, they are sponsoring 9 students to our academy. They are paying tuition sa 9 of our students dito, those who really cannot afford nag-eskwela sa atong academy. Imagine that, how the church sa Baan Church nga na plaster na sila ang ilahang mga budget. In fact, wala ta nakahuna-huna na sa una, no? We can see how the Baan Church led by the Holy Spirit nga ilhang tanan ministry, even sponsoring 9 students studying in our academy. So, salamat sa atong mensahe karon. May God bless, and back to you, Pastor Heber. Thank you so much, Pastor Jebel. Sakto na siya, no? Kay makatabang biyani sa atong mga kabus nga mga membro sa iglesia kung atong COP na makigsuunan maka-help ni siya, no? So, di na ta mag-closing song, makatulad sa closing prayer. Pastor Wilben, ano nga church ni Modera nga daw nagsaka po ang COP? Pastor Wilben, nara ka? Pastor Wilben Gaurana, harap pa siya? May nag-message siya din nga may iglesia siya nga nagsaka ang COP. So kung ara siya, pwede na tumatagaan panahon, may closing song. Kung wala siya, ibalik na ito na, ara. Ihatag na ito ng panahon siya next time sa pag-update sa aton. Kaya daw nagatubo-tubo na siya iya distrito, may mga iglesia nga nagasaka na daw ang COP. No? Thank you so much. Pastor Gerson, makato kita sa atong closing prayer sa pagtapos. Okay, si Sister Sheila Guro. Ma'am She, closing prayer. Okay, good morning. Mga kauturan, magapangamuyo kita. Sa imo langit no namon nga Dios, tiiya sa amon hulam nga kabuhi, amay dalayawon gid ikaw sa sining nga aga. Katahom gid sa mga eksperyensya nga amon nabatian. Salamat gid amay sa tanan nga pagpakamaayo kag especially sa eksperyensya yadto nga speaker, kabay pa amay nga ini maghatag sa amon sang inspirasyon. Nga mag-uli pagid kami sa amon ikapulo kag mga halad, especially mas COP na siya. Kag masapuan kami amay nga mga matutom nimo nga mga alagad. Kabay pa ang balaan nga espiritu, magadwell gid sa tagsa namon katagipusoon. Kag ini maghatag sa amon inspiration to be your good steward sa sining nga kalibutan. Kag kabay pa the Holy Spirit magahatag sa amon sang comfort kag sang strength sa amon pang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, kag maaman kami sa katapusan nga ulan kag subong man sa ikaduha nga pagkarinig ni Jesus. Amay, patawara kami sa amon nahimo nga makasalanan, kainitanan amon na ampo tungod na gid lamang sa ngalan nga mahal ni Ginoong Jesus, amon personal nga manluluwas. Amen. Amen. Maraming gid nga salamat sa tanan sa pulong pa ni Elder Jory aton speaker karon. Selfishness and ungratefulness will hinder us nga magakadto dito sa langit, hindi naton pagtugutan kay ang atong pagkapamuluyo dito na sa langit. Magasakay kita sa panganod, apang maghapit kita na sa iban
agud to sa pagpaandam sa ila upod kita nga magakadto dito sa langit nun nga puloyan. Damo kay salamat pasensya gid sa paglapaw sang aton nga inuras. Overwhelmed kita sa grabe mga testimony karon nga agang aton nabatian. Together, tingog kita nga magasiling experience Thank you. Bless everyone. Good morning sa tanan mga Okay, Hilonggo this dira. is Kyle. Wala man Bye-bye. nakakakto sa aton sa mga platform. Ako na lang mag-isip. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. God bless everyone.